So karon atong explain ang akong gihimo nga code about ani nga problem, which is a company pays its employee on a weekly basis. The employees are paid an hourly wage for first 40 hours, and for any hours over 40 they are paid 1.5 times the hourly wage. So write a baby.net program that calculates the total payroll for the company. The program should first ask for the number of employees. Then for each employee, it should ask for hourly wage and number of hours worked in a week. The program should use loop to calculate the total pay each employee and then sum this to get the total payroll. So, nana siya calculation dahil nga gihatag. Then, ang iyang expected output kay ani daw. So, dili ta magsunod ani kay ang dito sa ilang sa problem lahi man ang gipangita diri kay ipa magbase ta sa hours nga gitrabahoan sa usa ka employee. So dara atong code ato ni explain. Then first we need to enter the name ay number of employees, of course. So our variable is num employees. Atong gisang gikuan number of employees. So lagi mo taglaing variable, them total gross salary as decimal. So ato na sige mo decimal, then total net salary. So wala po ni sila sud kay mao na tong sudlan sa total gross salary og total net salary. Then we're going to make a for loop statement. So for I as integer equal to 1, so 1 ang value sa I, to number of employees. So kung pila i-input nga number, so pil mo sa to kaduha sa kapila sa mo execute ang for loop. So as asod sa for loop, console.write enter name of employee, employee 0, then I, which is ang I mo ni atong counter. So if the loop execute once, so enter the number of employee 1. So mo na mo tatak diri. So atong gibuhatag input nga variable, dim name as string. So name atong gibutang nga himo nga variable, then another console.write enter hourly wage for parameter niya ang pangan, which is ang pangan sa employee nga gi-enter sa diri sa babaw. So kung unsa yung gi-enter dira nga name, so mao mo tatak diri enter hourly wage for name sa employee. So atong gibuhatan og hourly wage as decimal, so pila ang sweldo taga oras. So iyang atong ipangitawon pila sweldo niya taga oras. Then console.write enters hours work for employee, pisay pangan sa employee. Then ato butang pila iyang adlaw nga gitrabahoan. So kay tawad diri sa ilang sa problem, so ang regular nga pay sa employee kay ilang magpay sila sa hourly. So ang regular nga pay is which is 40 hours. So kung mula pa sa 40 hours gani kay overtime na na. So kung mag-overtime, ang sweldo sa employee kay ilang 1.5 times the hourly wage. So dako-dako. So diri balik ta, team regular pay as decimal equal to hourly wage. So hourly wage pila ang kuan sa usa ka sa oras, pila yung inuras nga sweldo atong 8 times of 40, which is ang gi-required nga ang usa ka adlaw nga kuan trabaho, which is regular pay nga 40 hours. So kung maabot og 40 hours atong 8 times mo, so mao ni atong regular pay, ang kuan na hourly wage times 40. Then sa overtime maghimo tag overtime pay nga variable. Kaya ito nasulan karon, wala pa si sud. So dirita, if hours work is greater than 240, so kung ang hours gani nga kuha niya mula pa kung yung gitrabuan mula pa sa 40 hours, then overtime na magkakanulod nga nag-overtime ang usa ka employee. So maghimo ta diri, so overtime equal hours work minus 40. So dara mo ni ang overtime nga hour nga yung gitrabuan. Hours work sa usa ka adlaw pila yang gitrabahoan. So for example, gitrabaho sa 60. So atong gimaynusan og 40, which is so 20 na lang. So 20 ka lang 20 hours mao ni yang okay overtime man nga oras. So atong i-times sa
hourly wage times 1.5. So mao na diri sa question ang they are paid 1.5 times the hourly wage. So atong i-times ang iyang sweldo taga oras atong i-times og 1.5. So mao na yang hourly wage sa overtime. So pag humana na ato na sa i-times ang number of overtime nga iyang gitrabuhan, pila ka oras siya nag-overtime, ato i-times sa hourly wage times 1.5 mo iyang sweldo sa overtime. So direta na ko overtime pay. Then end if so dim gross salary, so gross salary sa usa ka adlaw na. So as decimal equal to regular pay plus overtime pay. So pila iyang regular pay, so gi-times mo to naran ang regular pay ato i-plus sa overtime. Kung wala sig overtime, so wait na kun nga zero gini. Wala ni siya sud. So kung wala ga overtime ang usa ka employee, so ang regular pay ra ang masud sa gross salary. So kung overtime, so ma-plus sila duha. So mo say masud sa gross salary. Then atong i-plus total gross salary plus equal gross salary. So ngano unsa man ni? So kani siya ikaw man ni ma-execute ang for loop, ikaw man si execute sa for loop, ma-increment ang kuan mo, sumubalik na sad. So ang total kanang gross salary mabutang diri sa total gross salary. So ang total gross salary na si sud. So execute sa for loop, mubalik pa siya kung pila ka book iyang, so for example duha ka book employee. So kuan mo kaduha sa mo execute ang for loop. So ikaw man ang masud sa sunod sad nga employee, ang masunod pila yung masud diri, ma-plus diri sa total gross salary. So kani total gross salary kay kuan ni siya kanang plus sa ilang duha ka sweldo sa duha ka employee. So kung duha ka employee ang input plus sa duha ka sweldo lang duha, dira masud. So console.write employee, so employee kaysa pangan sa employee mabutang diri kay na diri ang name, then gross salary pila ang sweldo sa usa ka adlaw. So diri mabutang. Then dim tax, so na may tax yun ang taga sweldo. Dim tax as decimal equal gross salary times 0.2, which is 20% sa iyang gross salary. Dako yun. So gross salary atong gi-times ang gross salary. So ang iyang gross salary atong i-times og 0.2 or 20%. 20% sa iyang gross salary. So kung for example iyang gross salary kay 100, then ang iyang tax is 20. So dako. Dim net salary as decimal equal gross salary minus tax. So ang net salary niya kay ang gross salary na minusa na sa tax. So mao na iyang sweldo nga madawat sa usa ka employee. So total net salary plus equal net salary. So kani diri ang masud siya sa total net salary. So unsa man ni total net salary? So mao na siya ang total sa sweldo nilang duha. Kay kung pila ka employee mo diri masud ang pilay madawat lang sweldo. So next console.write tax. So unsay pila tax, then net salary, then pila yang net salary. Next. So pag abot sa next na execute ang for loop. So kung duha ka employee, so ang counter sa for loops kay kaduha sad. So kaduha siya mo execute. So mobalik ta sa for loop. Sa mo increment ng for loop, mobalik siya diri sa babaw. So kung usa ra gani mo execute na siya diri, mo dito sa execute, di na siya mobalik sa babaw. Mobalik siya sa babaw, pero dili na kay ma-false naman ang iyang kondisyon. So mo execute siya, mo balihin siya, mo dito siya diri sa ubos, which is console.write. So ato nang ibutan diri ang total gross salary. So pila yung sweldo kung walay tax. So total gross salary. So total net salary pilay madawat sa usa ka employee nga nanay tax. So mao ni ang madawat gyud. So total sa ilan ning duha kaning total gross salary ug total net salary. Total ni sa pilay masweldo sa company nilang duha. So console.readline, so kani para dili ma-execute og dito imong program sa bb.net, kailangan mo gamit kag console.readline. So para mo execute, so atong i-try og execute ang
program kung pareha ba gyud diri sa kuan, pero dili gyud siya karon ino nga mapareha diri kay lahi man ni siya og flow ang expected output sa gipangayo nga problem. So atong isuway kuran. So naglag pa. Dara. So enter number of employees. So diri mo enter ta number of employees. So example ato ibutang og 2 employee. So first enter the name of first employee. So for employee 1. So mao to kung ganina employee 1 sa ato ibutang dira nga si panganak ko Win. Then enter hourly wage for Win. So ato lang ibutang dira og atong hourly wage kay 100. And then enter hours work per Win. So what atong ibutang ni trabaho siya og kuan 60 hours. So 60 hours. Then mao ni ang total nga gross salary. So Win gross salary 7k o 7,000. Then tax kay 1,040. So 20% sa 7,000. Then so mao ni ang madawat ako which is 5,600 which is my net salary. So kay duha man ka employee, so atong bang i-execute balik ang for loop. So mangita pa kasi pangan sa ikaduha nga employee. So kasi pangan sa ikaduha nga employee ato lang ibutang og si Singson. Then enter hourly wage for Singson. So ato ibutang dira hourly wage ni Singson kay 200. So ato ibutang diri ang iyang gitrabahoan kay 24 hours ra. So 24 hours. So mao ni ang gross salary ni Singson. So gross salary 8,000 plus sa kuag tax nga 20%, 1,600. Then net salary 6,400. So mao ni 6,400 mao ni ang madawat ni Singson. So ang total gross salary, so mao ni ang masweldo sa company nilang duha. Sa duha ka employee, si ni Win o ni Singson. So total gross salary which is 15,000, wala pa ni tax kung gihatag nga walay tax. So kaning total net salary, so mao ni ang magasto sa kumpanya nilang duha. Or di kanig yung 15,000. So kay na may tax, so mao ni ang madawat sa nilang duha. Mao nilang tungaon which is kang Win is 5,600, then kang employee nga si Singson kay 6,400. So mao ni ang flow sa code adto nga problem which is mao ni ang company pays its employee weekly basis. Then the employees are paid an hourly wage for the first 40 hours, and for any hours over 40 they are paid 1.5 times the hourly wage over BB.net program calculates the total payroll. So pila mag payroll lang duha. The program should first ask the number of employees. So mao ito sa kato number of employees. Din for each employee it should ask for hourly wage. So pila ilang sweldo sa taga oras. Then the number of hours, pila ka oras sila trabaho. Then work in a week. The program should use to loop calculate the total pay for each employee, then sum this total payroll. So maura to ang program which is dara. Then mao ni atong expected output. Number of employee Singson, then total net salary is 12,000. So that's all. Thank you. Hope you understand the video.